Pambihira lang natin makausap, baka umalis pa. Oo nga. Sige nga. Oo, baka umalis pa, baka... Busy rin yan. Oo, sa dami ng... Panahon pa naman ng anihan ngayon, baka nakikigapas to. Sa dami ng bebentahan ng 20 pesos na bigas. Bigas, oo. Dami na, pinakahuli, mga teachers. Mga teachers. Sige nga, unahin nga nating talakayin yun kay Secretary Francisco T. Laurel Jr. Secretary Kiko, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning ho, Katunying Ka Jerry. Apo. Kumusta po? Kumusta po, Secretary? Okay naman ho, medyo puyat lang. Opo, alam namin busy-busy din kayo. Unahin nga natin yung 20 pesos na bigas. Kailan po ninyo umpisahan yun sa mga public school teachers? Yung logistics ho no, na kino-coordinate namin ngayon with DepEd, no? So, we're hoping baka first week of October ho. First week of October. Paano ho yan? Hindi na ibebenta sa isang lugar, kundi ididiretso na sa mga eskwelahan? Ganun po ba magiging sistema doon? Yun yung idea. Kasi balak din ho namin baka gamitin yung mga eskwela for the massive distribution next year, no? Ayun. So, binagano kasi ang rami ho eh. Tapos yung, if I remember correctly, yung mga public school teachers numbering about 800,000 eh. So, medyo malawak talaga. So, hindi ganun kadali. But yun nga, umpisahan natin para tuloy-tuloy natin mapapalawakin. Ano po ito? Limited din? Like 10 kilos per month per person? Ganun po ba? Yes sir, para sa lahat muna ganun per household technically or per person. Bakit po ganun? Ba't 10 kilos per month lang, Secretary? Ano bang paliwanag doon? Well, of course, mas gusto natin na mas malaki sana, no? But we have a limited budget muna, then yung quantities, and of course, yung talagang kailangan namin subukan mo ng pagkasyahin sa mas marami. At once na nakaset up na yung sistema, then yung logistics kasi yung pinaka nagiging challenge yun ang namin. Challenge, ano? Logistics. Hindi ganun kadali-dalhin all over the country yung bigas na ganyang karami, no? Kasi ang lumalabas niyan kung sa scale na iniisip natin, that's about 150,000 tons a month to 180,000 tons a month eh. Ang kailangan ma-distribute from the warehouses ng NFA to the various areas na bebentahan. It involves na raming kahera, raming tumutulong. Ang pinakamahirap dyan yung mga liblib na area like yung mga isolated islands, mga bundukin. So, it's a challenge. Pasagot nyo na kay Secretary Sani Angara yon. Sila na po ang magkahera doon. Hindi ganun kadali dahil meron sa gobyerno kailangan meron kang qualification para maging kahera eh. Hirap pala. Hindi kasi kaya namin pinag-uusapan nung isang araw pa, Secretary, yung bakit limited to 10 kilos lang. Hindi ba't nagrereklamo nga yung NFA na ang dami-dami daw nilang bigas, wala na nga raw silang masulingan, mapaglagyan ng... Kaya nga magsusubasta pa. Oo, kaya mag-auction pa ng bigas sa Secretary. Hindi ba dapat ay apurahin ang pagdidispose nito? At ang makinabang na, yung iba-ibang sektor na pwedeng maging beneficiary ng 20 pesos na bigas? Totoo yun. Hanggat maaari nga, gusto namin. But yung mga challenges is the manpower din eh. As I said, yung number one, yung kahera, medyo issue. Pati pagkuha ko ng driver, hindi ganun kadali. Tapos kulang pa rin ng trucks na ngayon. Yung buong lieutenant, kung mag-hire naman ng truck na sa ganong kalaking proyekto, yung bidding process din medyo matagal eh. In very many areas wala naman available trucks din. Yun din naman yung problema natin sa pagbili ng palay. We wanted to get more trucks or even higher trucks. Kulang din eh. Dahil the existing system mukhang tama-tama lang yung sa tracking supply ng bansa natin, both private and public. So we really have to add pa
Medyo yung logistics talaga and manpower Sabagay, issue. sa kwentuhan kasi parang madali lang, ano, dahil ang iniisip mo parang bawat bayan may NFA warehouse, hindi naman ganoon eh. Para may mga lugar wala kang NFA warehouse di po ba? Oo. Well, ang NFA warehouses ho natin is mga 300 ho. At marami-rami naman yun, but hindi naman lahat situated in the right areas eh. So nakikita namin mga 150 NFA warehouses lang ang pwedeng gamitin, ano? Sa mga highly populated area. Yung iba malalayo rin kasi. Sir, pwede po bang awatin nyo na yung NFA sa pag-auction at ang bentahan na lang ay say government agency o kaya ay mga sundalo o mga pulis, imbis na baka makabili pa nung bigas at 25 pesos yata yung floor price, ay mga traders? Ang binibenta ho natin palay ho, hindi bigas sa NFA. Lahat ng bigas naman natin ay binibenta sa DSWD, sa BJMP, at meron na rin tayong kadiwa sa military bases at sa PNP bases din at kampo. Besides that, lumalaki na naman talaga ang benta natin ng bigas sa ating lumalaki na din naman, kaya nakakatulong na rin, but of course gusto natin mas marami pa, no? Kaya ina-accelerate talaga namin yung pagbenta ng 20 peso bigas. Kita niyo naman halos yung kaka-launch lang natin dun sa ating mga tricycle jeepney drivers, the next week pati mga bus driver na, then tuloy-tuloy din the teachers, medyo lumalakas na naman talaga. Last na lang tungkol po sa bigas. Ito po bang buying price ng palay, dahil anihan na po ngayon nag-uumpisa na pong umani sa maraming lugar. Yung po bang buying price ng palay na inirereklamo ng ating mga magsasaka, pwede bang makialam ang DA doon, sir? Kasi mababa pa rin daw hanggang ngayon Well, yung presyo ng palay ngayon, I have to say that may areas na mababa, may areas naman na mataas, maayos naman. Actually, kahapon galing ako sa Buanga del Sur, ang presyo ng bigas doon ng palay ay 17 pesos dry. Wet. So medyo 17 na. okay yun. Mataas medyo na, okay. Mataas. Yung ako mismo nakausap ko yung mga farmers nandun si Governor, but then of course Isabela, sa Nueva Ecija, yun medyo 13. So may 11, 12. So yun medyo lugi pa yun. So sa ngayon walang kapangyarihan ang DA or NFA para makontrol to, dahil nga sa ating RTL at liberalize yung importation. Kaya kita ho naman natin, bago pinahinto ni Presidente yung pag-import for 60 days, umabot ng 8 to 10 pesos So nung hininto yan, kita natin na tumaas naman ng up to 13, no, yung mga areas ng Region 1, Region 2, Region 3. So alam natin na it's restricting the quantity of the imported rice. It has immediate effect, no? So baka ang magiging suggestion ko siguro kay Presidente pagdating ng aming update to him after 15 more days, baka kailangan i-extend yung ating close hindi mo na mag-import ban. Okay. Ang gusto niyo i-recommend ay extend ang ban sa importation o yung moratorium sa importation. Yes, yan ang aking, sa ngayon yan ang aking recommendation, but of course I have to wait for the real data to come on my table, but as of the moment yun ang aking pakiramdam na kailangan gawin. Maganda maganda po ani ngayon, no? Maayos ang ani ho, at ang presyo hindi pa tumataas ng gusto. So gusto ko na rin sabihin sa mga nakikinig dyan na traders or yan ang aking rekomendasyon, kaya baka pwede nilang taasan pa yung presyo ng ating mga palay. Ayun, maganda yun. Kasi yung ibang trader, inaabangan na matapos tong import ban, yung import moratorium. Sabi, total, mas mura dun kaya binabarat yung ating magsasaka. Ganun ang nangyayari.
Yung ayan yung mga kanya-kanyang diskarte ho na Tama. hindi ho pabor sa ating mga farmers ho at sinasabi ko na ngayon at yan ang ating maging official recommendation pending validation lang but will be done after. Extension Parang for how many 15 days. extension for how many months po? Additional 1 month ho. 1 month. Additional 1 month. Ayan, tama yan. Kasi ang mga rice traders para ding traders sa stock market yan. May mga prediction yan. Ayan, tama. May mga ina-anticipate yan. Ngayon, kung nagbanggit na kayo ng ganyan, medyo Tataas ang presyo. tataas ang presyo niya. Thank you doon, Secretary. Thank you, Secretary. Pero madalas na laging nababanggit at nasisisi yung RTL sa mga bagay na kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong sitwasyon sa bigas, Secretary. Nasaan na ho ba tayo doon sa amendments? Ito ho ba certified as, pwede bang i-certify as urgent ng Presidente ang amendment dyan sa rice tarification law? Yes sir, nakatutok ko ang ating presidente dito no at siya rin naman nag-utos na ayusin to sa lalong madaling panahon. So naka-priority bill ko to. Certified as urgent at yung actually kahapon ni-review namin yung draft sa DA no buong hapon kami nandoon. May pinapaayos pa kami. Then next week magmi-meeting kami ni Sen Kiko, Kong Markin Verga, pati si Secretary Estrella at para maupuan ho namin apat ito para then the following week mag-meeting ho kami with the President himself para ma-present na namin lahat ng ideas hindi lang ho sa RTL no pati sa mga para lahat ng pang-agrikultura para maayos ho lahat. Tsaka sa leaders ho ng Congress. Bago ngayon ang Senate tsaka House. Well, alam naman ho natin na si Congressman Boji D, our new House Speaker is from Isabela, which is the number one producer of corn and number 2 producer of rice. So he knows rice like the back of his hand. So maganda kung, so I'm sure is very, well, nakakausap ko siya bago ho siya naging speaker at talagang nakatutok ko din siya dito sa presyo ng palay na to at sa bigas. So he will be a welcome addition. Thank you. So number 2 pala Isabela, ano number 1, sir? Nueva Ecija. Nueva Ecija pa rin. Sabi ko sa inyo, ha? Sa inyo ko na. Yan ang rice granary of the Philippines, ang Nueva Ecija. Kaya pagka may umiyak na magsasaka, naririnig ko sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija Yes, sir. Opo, Secretary. Okay, sa ulam naman tayo. Ayan. Secretary, nung isang araw, nagulat ako doon sa inyong ginawa Ang pakiramdam po namin doon sa hearing sa Congress, nung tinatanong kayo ni Congressman Ridon, mukhang, patawarin niyo ka, baka mali lang ako ng assessment, ang intensyon ay idiin si Toby Chanco na binibigyan niyo siya ng pabor dahil magkabarkada kayo o magkaibigan kayo dati pa. Did you also feel the same? Well, I felt hindi naman dahil sa pagkakaibigan namin. I felt is dahil sa kanyang pagiging congressman. Yun ang pakiramdam ko. Dahil nasa poder siya, na pinagbigyan siya. Yun yung pakiramdam ko. Opo. Si Congressman Chanco po ba, hindi ba talaga ninyo napagbigyan ever sa mga hinihingi ng kanyang, ang kanyang kasing pamilya nasa fishing industry, ano? Yes, actually 1950s pa sila nandun yung current company nila, pero yung lolo pa niya nangingisda na niya, sila yung mga original families niya sa Navotas Malabon Tapos, yun po, ulitin ko yung tanong, wala ba kayo in any way, in any form na humingi ba siya ng pabor si Congressman Toby Chanco sa inyo? Sarap tagal namin magkakilala, no? 5 years old pa lang kami, magkakilala na kami. Minsan humihingi din ako sa kanya ng pabor as a private citizen, businessman before. Kung tingin niya alanganin, tatanggihan kanya talaga at papaliwanag niya sa iyo. That's his character. And well, we're the same. We do not abuse each other. Kung ano lang tama, kung anong pwede. What should be fair, patas na tao si Toby and I would believe medyo ganun din ang aking sa approach sa buhay. We have to be fair to everybody.
Pero doon po sa mga import permit na na-issue po sa kanila, paano po ang proseso ng pagbibigay doon sa kumpanya po ng kanilang pamilya? Yun nga, basically ang formula namin is kung pwede nakahuli ka ng 1,000 tonelada ngayong buwan. 'Di ba? Ilan ba diyan ang binenta mo sa local market? Uh-huh. So yun ang basihan mo ngayon kung anong percentage ng ang allocation mo kasi kayo yung tumutulong magpakain sa mamamayang Pilipino. So ako nasa fishing din yung kumpanya namin, mas maliit mas malaki kaming kumpanya actually, maybe times 3. Pero yung isda namin binibenta namin sa ibang bansa. Dahil meron kami factory sa ibang bansa. So hindi namin nakuha yung mas maraming allocation kahit mas malaking kumpanya kami. Tapos si Toby naman, dinadala niya sa Pilipinas ang kanyang huli, ay mga tiangkos pala, at dito lang binibenta. So yun yung naging basihan. Kaya sila binigyan ng allocation to import. Yes, lahat ho ng kumpanya na naka-register at nag-apply, tapos nag-unload, binibilang ho, ina-unload nila at binibenta nila sa local market na isda under the Fish Port Authority natin na naka-record. At yun yung bilang na yun, recorded yun, nagbabayad sila ng per banyera fee yan eh. So talagang ironclad yung data na yan at walang dagdag, walang bawas yan. At alam ng lahat ng industriyang data na yan, kaya hindi pwedeng yan ang pinakamagandang basihan dahil hindi mo pwedeng dayain. So ang sinasabi niyo, Secretary, ay hindi special favor yung naibigay sa pamilya ni Kong Toby, kundi yun yung kalakaran lang o nasa normal lang base sa kwenta ninyo sa industriya. Yes, ganoon din ho ginawa namin sa sugar eh. Ang maraming humihingi ng pabor sa sugar, not necessarily politicians, no, may mga fly-by-night na trader, mga kaibigan lang na bigla na lang sumupot ulit nung naging akong secretary. Yung mga marami yan. Yung sa sugar allocation. Ganun ang ginawa namin sa sugar naman para mawala yung subjectivity o kaya yung mga pabor-pabor na ganyan. Ang ginawa namin sistema, kung ilan tonelada na bili mo na raw sugar from the local market, yan din ang basihan ng iyong magiging alokasyon. Yun. So, para fair. Oo. Okay. So, balak din namin gawin yan sa mga iba-ibang, kagaya ng onions. Para pwede ka na mag-import ng onion kung bumili ka na ngayon ng local onion at binenta mo. So, you support local industry before you can have access to permits to import. Magandang formula yun, Secretary. Tama yun. Oo. Yes. So, sa rice, yun din ang balak namin, yun ang ipopropose namin na hindi ka pwede mag-import ng imported rice kung hindi ka bumili ng local palay. rice. Ayun, tama yun. Ang ganda nun, Secretary. So kung ilan na kabang palay ang binibili mo sa local, ganun lang din ang mabibili mo sa imported. Parang kung yan nabili mo sa local market is 1% or 5% of the local market ng palay. So kung nagdeklara tayo, let's say, ng allocation for bigas, yun din yung percentage na pwede mo lang ma-allocate sa'yo. Same o kaya dapat mas konti, Secretary, yung imported. Baka pwede mas konti. In terms of percentage, kasi yung allocation will determine only kung anong kailangan. Tama. Kunyari yung na-determine natin, kailangan lang natin sa isang taon, 1 million tonelada. So, kung 5% na bili mo, 5% lang ng 1 million ang mapapasok mo. Yun. Last na lang, kaklaruin lang natin kasi binanggit niyo yung pangalan ni Congressman Zaldico, hindi niyo pinagbigyan yung kanyang request. Bakit po ninyo dininay yung kanya pong request for import permit? Sa akin kasi naniniwala ako na kung hindi ka nag-invest sa industriya, tsaka you're really an active participant in the local industry or that particular industry, you should not be given an allocation because you don't know the market, you will just destroy it, and yung ibang stakeholders maapektuhan mo dahil imagine meron kang ganito karaming 3,000 tons na sinasabi ko na hinihingi niya.
if you have that amount, then hindi mo alam yung then babagsak. Apektado mga isda natin eh. Apektado yung maliit, medium, and large eh. Sa laking quantity na hinihingi na yun eh. So, and number two ay mahirap talaga, hindi ko talaga makuha ibigay na hindi naman talaga siya nasa industriya eh. Na, ano ihaharap ko sa mga kasama ko doon at yung mga isda natin kung at magreklamo sila, di ba? Hindi lang naman mangingisda yan na in terms of nangingisda sa dagat eh. Para yung mga aquaculture sector natin. Oo nga. Di ba? Oo. Pag dumating yung ganyang karami, release sa market yan, bagsak ang presyo ng tilapia, bagsak ang presyo ng bangus. Pero Secretary, To a level na malugi, mahirap eh. siya ba mismo, kumpanya ba mismo yung inihihingi niya ng allocation? Well, siya mismo humingi. Tinawagan niya ako, nag-meeting pa kayo, face-to-face. Aha. May text pa siya sa akin. Then, of course, sabi ko, patingin nga nung gagamitin mong kumpanya. So, nag-text siya sa akin ng list of 3 companies na nominees niya, parang gano'n, yung kung kanino dapat bibigay yun. Aha. So, nung nag-aralan ko, fishing company, totoo ba yan? O ano, parang gano'n, di ba? So yung three companies na yon ay hindi taga-industriya? Hindi, basically, yung dalawa, yung isa doon nasa industriya talaga, taga dyan na Santos. Okay. May fishing talaga, maliit na fishing company lang, but it does not justify the quantity na hinihingi, no? Yung dalawa naman na other fishing companies na nilista niya, I'm just recovering yung data kahapon. But as I recall, those are fishing companies na sinet up lang para mag-import. At actually naka-register din ng mga fishing vessels ay mga bangka lang, no? Na maliliit na definitely hindi kaya hulihin yung quantity na basically those companies were set up just to be able to justify na fishing company kami. Pero actually bangka na hindi nag-ooperate. Ang request pa ay 3,000 tons o 3,000 containers? Ano ba? 3,000 containers ho. Containers. 3,000 containers. But again, hindi nyo naman po ito pinagbigyan. Last question, just for disclosure. Ang kumpanya po ng pamilya ninyo ay nasa fishing din. Paano po kung sila naman yung humihingi o nag-a-apply for import permit? Hindi ba medyo peculiar yung sitwasyon ninyo that you are the head of the agency that approves importation permit? Yes. That's why nga, well, wala naman akong magagawa doon in a sense na lalagay ako sa posisyon na that's why I had to divest. And as far as those are concerned, kung titignan niyo naman, hindi man lang narehistro yung kumpanya namin dahil sa nahihiya din ako ng konti. Hindi, kung meron man sila nakuha, it's very, very small. Hindi ako papayag na kahit na kami pa yung number 1 siguro at that time, hindi ako papayag na kami maging number 1 ng makuha allocation dahil para walang masabi yung tao. At kung titignan naman yung listahan, even nakikita naman yung listahan, Conflict eh. yung aming kumpanya is only very, I think, nandun kami sa bottom half ng listahan na yun eh. So, ayoko talagang pakialaman anything related to our company dahil we're yung aming pangalan ay isa sa pinaka-importante sa aming industriya at sa, of course, yung mukha namin sa community ang pinaka-importante sa amin, hindi yung pera. So kung nando kayo sa bottom half, say for this year, can you disclose to us kung gaano kalaki naman yung napahintulutan na ma-import o yung allocation po para po sa Frobel? Honestly, I really don't know. Dahil hindi ko pinapakialaman yan. Pati yung kay Toby hindi ko pinapakialaman. Truth, mamatay man ako ngayon, mamatay na lahat ng tao ngayon dito sa aming pamilya, whatever it is. Hindi ko alam yung figures. Pinapaubaya ko yan sa ating Bureau of Fisheries. Makikita ko na lang yan kung pipirmahan na namin. Sir. Okay. Secretary, maraming salamat po. Pasensya na, pahaba yung ating panayam kasi pambihira nyo kaming pagbigyan eh.
Busy kayo lagi. Hindi naman ho. At madalas ho akong bumiyahe. Actually, this week, 2 beses na ako nag-Mindanao at madaling araw palagi yung labasan eh. So, Yes, sir. Apo. Then, I travel a lot kasi sa probinsya at usually 5-6 a.m. Larga na eh. Yes, sir. Thank you so thank you, much, Secretary. Kiko. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Mapapadalas ho, Kapatid. Thank you. Thank you po. Si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ng Department of Agriculture.